Pang-uri. Pang-uri. Ang tawag sa mga salitang naglalarawan. Ito ay tumutukoy sa naglalarawan sa tao, hayop, bagay at lugar. Ito ay nagsasaad ng katangian ng kulay, hugis, bilang o sukat. Halimbawa, mataas ang lipad ng agila. Ang salitang naglalarawan ay mataas. Mataas. Halimbawa, itong kabayo. Ang kabayo ay mabilis tumakbo. Ang salitang naglalarawan ay mabilis. Mabilis. Ito ay magkapatid. Ilan sila? Okay. Dalawa kaming magkapatid. Ang salitang naglalarawan ay dalawa. Dalawa. Ang bola ay bilog. Ang salitang naglalarawan ay bilog. Bilog. Okay, subukan naman natin kung ano ang pang-uri. Okay, tukuyin ang inilalarawan kung ito ay kulay, hugis, sukat o bilang. Halimbawa, ang babae ay maputi at mataba. Ano kaya ang salitang naglalarawan dyan? Maputi. Ito ay naglalarawan sa kulay. Next, mataba. Ito ay naglalarawan sa laki. Tinutukoy ang laki. Ito ay mga bulaklak. Magbigay tayo ng pangungusap tungkol sa mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay maganda o magaganda. Salitang naglalarawan ay maganda. Tumutukoy ito sa kulay. Naglalarawan sa kulay. Tungkol sa bulaklak. Ang kahon ay parisukat. Parisukat ang salitang naglalarawan. Ito ay tumutukoy sa hugis. Malawak ang palayan. Salitang naglalarawan ay malawak. Ito ay tumutukoy sa sukat. Sukat. Ang salitang tinutukoy ay tungkol sa sukat. Tukuyin naman natin kung ito ay pang-uri o hindi. Tukuyin natin ang mga salita. Halimbawa, matapang. Pang-uri ba yan o hindi? Hindi po. Ayan. Pang-uri yan ang matapang. Matapang. Next, sumasayaw. Sumasayaw. Ito ba ay pang-uri o hindi po? Hindi po. Tama ang sagot. Hindi po. Next, maaasahan. Maaasahan. Ito ay kaugalian. Ayan. Ito ay pang-uri. Tama ang sagot. Pang-uri. Next, magligpit. Salita bang naglalarawan yan? Hindi po. Hindi yan salitang naglalarawan. Yan ay pandiwa. Salitang kilos. Magaling. Magaling. Salitang naglalarawan ba yan? Opo. Yan ay pang-uri. Next, matingkad. Matingkad ang kulay. Matingkad. Ito ay pang-uri din. Next, Lana. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share.